Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubungin. Maligayang araw ng Sabado sa inyong lahat, mga kaibigan. Tayo po ay nasa ikapitong araw na naman ng linggo, araw ng Panginoon. Happy Sabbath po sa inyong lahat. Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon, magbigay papuri sa lahat ng pagpapala na ating natanggap nito pong nakaraang linggo. Again, happy Sabbath po sa inyong lahat, mga kaibigan. And magsha-share po ulit ako ng isang verse sa libro ng Matthew 17 verse 20. Napakaikli lang po nito. Ang sabi po dito, our faith can move mountains. Agree po ba kayo dito? Because ako po, I agree to this 100%. Kapag po malakas ang pananampalataya natin sa Panginoon, lahat ng bagay ay posible. Basta kasama natin ang Panginoon sa ating tabi. Ayan. Kami po ay patuloy na namimigay ng mga aklat at aralin sa Biblia. Kaya naman kung gusto mong makakuha, maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. O kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating toll-free number, dahil lamang po ang 1-800-132-20196. 1-800-132-20196. At para naman po sa ating toll-free number, dahil lamang po ang 1-800-132-20196. 1-800-132-20196. At maaari rin po kayo magpadala ng mensahe sa ating Facebook page at facebook.com/AWR Luzon, Philippines, o magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Kung gusto niyo naman pong makakuha ng ating readily available na Bible Study Guide, maaari po kayo magtungo sa bibleschools.com/Central Luzon. Sa Buhay Pamilya ay makakasama pa rin po natin ang isang certified life coach at ang Women's Ministries Director ng North Philippine Union Conference. Walang iba kundi si Dr. Irene Gabin sa pagtalakay pa rin sa ating paksa na God's Gift of a Productive Life. At sa pag-aaral naman po ng salita ng Diyos ay pangunahan pa rin po tayo ng President ng North Philippine Union Conference. Walang iba kundi si Pastor Romy Mangiliman sa pagtalakay sa paksang What Does My Money Do? Tayo po ay dumako na sa bahaging Buhay Pamilya. Maraming salamat po. Mga kaibigan, meron po akong tanong sa inyo. Sa buong Sanlinggo po, ano yung favorite day nyo? Di po ba? Meron tayong favorite day, meron tayong gustong araw na kapag dumarating yung araw na yun, talagang masaya po tayo, di ba? So ngayon pong araw na ito, ako po ay nagpapasalamat na kasama muli namin kayo. Alam niyo po ba, ito ang pinaka-paborito ko pong araw. The 7th day o yung tinatawag nating Sabbath, Saturday. Ito po yung pinakamasayang araw para sa akin. Bagaman araw-araw po ay masaya, pero alam niyo po ba, extra special po talaga itong araw na to sapagkat ito yung panahon na ako po ay may rest. May rest po ako. Bakit? Sapagkat physically, hindi po ako nag-work sa araw ng Sabat o sa araw ng Sabado. Pumupunta po ako sa church with my family at syempre po, ang araw na ito ay dito ako nagkakaroon ng best time na kasama po ang aking Panginoon, ang ating Panginoon. Ang tinutukoy ko po itong araw na ito ng Saturday, which is the 7th day, and we, the Seventh-day Adventist Church, we believe that the 7th day Sabbath is the most or the best day. Bakit? Sapagkat ito po ang araw ng ating Panginoon kung saan siya po ay nangili ng araw ng Sabat. So ako po ay nagpapasalamat na tayo po ay magkakasama ngayong araw na ito ng Sabat. So good morning po and good day sa ating lahat. Ipagpapatuloy po natin ang atin pong magandang talakayan at ang series po natin ngayong
ngayong linggong ito ay may pamagat na God's gift of a productive life. Sana po hindi nyo nakakalimutan yung atin pong mga pinag-aralan simula ng day 1 ng week na ito ng tungkol sa kung paano ang Panginoon ay talagang napakabuti sa atin sa iba't ibang kaparaanan. That's my general view. Pero every day, meron po akong ibinibigay sa inyo ng mga specific na situations kung paano tayo ay nararanasan natin yung sinasabi kong God is faithful and God is loving to us. Okay? So magpapatuloy po tayo sa ating panglimang step of living a productive life. Natapos na po tayo sa 1, 2, 3, and 4. Kahapon po, natatandaan niyo po ba? Kahapon ay pinag-usapan natin ang tungkol doon sa tip number 4, which is organize and prioritize your activities. Okay, so number 5 step of living a productive life is, napaka-importante po, make the best in all things you do. Okay, make the best in all things you do. Gusto natin best. Sa lahat ng ginagawa natin, gusto natin yung best talaga magawa natin. Gusto natin matanggap natin yung best. We want the best in life. We want the best marriage. We want the best school na ating papasukan, or gusto natin yung best. No? Gusto natin ay best talaga, mga kaibigan. So, para tayo ay lumago sa atin pong pamumuhay, maging productive tayo, maging matagumpay tayo, lumago tayo sa negosyo, sa pag-aaral, sa pakikipagkaibigan, sa relasyon, sa lahat ng bagay, para tayo lumago, we need to make the best in all the things that we do. Gusto kong i-share sa inyo ang isang quotation, isang passage na ang sabi po ay, the happiest people don't have the best of everything, they just make the best of everything. Anong ibig sabihin nito? Marami daw po mga tao, wala naman talaga silang best sa kanila, kasi pag sinabi natin best na tahanan, best na bahay, talagang napakaganda yung bahay. Ngunit alam niyo po ba, maraming mga tao, wala po silang best na mga bagay sa kanilang buhay. Ngunit they make the best of what they have. Ang ganda nun na quotation na yun, nakaka-inspire, nakaka-motivate. No? Bakit po? Ang ibig sabihin po noon, tayo po na mga maaaring sabihin natin, I don't have the best of everything. I don't have the best personality. I don't have the best gadget, for example. I don't have the best work, maaari. But what I have, I do my best. Okay? I do my best. Nandun pa rin yung salitang best. Mga kaibigan? Ang isang dahilan kung bakit hindi nagtatagumpay ang mga tao sapagkat hindi nila ginagawa ang best nila sa buhay. Ang gusto nila, magkaroon muna sila ng best. Kung meron sila ng best, yun, magagawa nila yung best. Sabi nila, hindi naman ako makakapag-aral ng mabuti kasi meron lang akong lapis, papel, wala nga akong mga textbook. Sasabihin nyo, hindi ako makakapag-aral. Wala naman I don't have the textbook. I don't have the materials that I need in school. Kaya, maaring sabihin ninyo na, hindi ako magiging best in this subject, or hindi ako magiging honor student, no? Pwede niyong gawin yan. Pero alam niyo po ba, mga kaibigan, personal experience na naman po ang gusto ko pong ikwento sa inyo, sapagkat yun po ang mas madali ikwento, but of course I don't modesty aside, hindi ko naman itinataas ang sarili ko, but ako lang po ay natutuwa sapagkat yung mga natututunan ko ay sabi ko ay talagang ipinapanalangin ko sa Panginoon. Alam niyo po ba, nung college ay pumasok po ako na wala naman ako ng best of everything. Sa katunayan, binanggit ko po sa inyo, pinaaral po ako at ako ay nagpapasalamat doon. But syempre, yung mga personal ko ng gamit o kaya yung mga textbook, ay share ko na po yun. But yung mga tuition fees, pagkain, sagot po yan ng aking sponsor. Pero yung textbook, sa akin ko na po yun. Sa akin. Sa part ko na po yun. Wala po ako niyan. Hindi ako makabili ng mga textbook kasi mahal po. So, ano po ang ginagawa ko? I made the best of what I had. Talagang nakikinig ako ng mabuti sa aking mga teachers at talaga namang ako'y sulat ng sulat sapagkat alam ko wala po akong textbook. Pero may mga pagkakataon na kailangan pong
meron kang textbook. Alam niyo po, meron po akong friend at ako pinagpapasalamat. Nung college, meron po akong friend na kasama ko din po sa department. Meron po siya, kompleto po siya ng textbook. Alam niyo po, ang ginagawa ko, pag talagang kailangan ng textbook, nanghihiram po ako sa kanya. Pero I waited, kung kailan ako pahiramin. Kung halimbawang matapos po siya ng 10 o'clock ng gabi, saka pa lang po niya yun ibibigay sa akin. At kung ako'y matutulog na, I see to it na sa kinaumagahan ay maaga po akong gigising para magamit ko po yung textbook. So, I made it sure na talagang magamit ko po yung textbook kasi alam ko po, gagamitin na naman po niya yon sa kinabukasan. So, what I have, I just make the most of it, or I just make the best kung ano yung meron sa akin. Yun po ang ibig sabihin. Uulitin ko, ang sabi ay, the happiest people don't have the best of everything, they just make the best of everything. Maaring wala sila nitong bagay na meron ng ibang mga tao, pero dahil ginagawa nila yung best, ay nagiging masaya po sila. Sa katunayan, alam niyo po ba mga kaibigan, think of many rich people, mga successful people, sila'y nagsimula po sila na talagang sila po ay mahirap. Marami tayong mababasa ng mga success stories. Isa na lamang po, yung may-ari ng ang may-ari po ng SM, di ba? Nagsimula siya sa talagang mahirap lang po siya, pero siya po ay nagtagumpay, siya po ay, bakit po? Sapagkat siya po ay nagsikap. Kung ano ang meron sa kanya, talagang yun po ay pinagsisikapan niyang gawin ang pinakamabuti. At marami pa po na mga kilalang mga tao, sila'y mas mayayaman at maging kami mag-asawa po na nagsimula din kami na talagang mahirap din po. Hindi naman kami mayaman ngayon, ngunit nagtagumpay dahilan sa nagsikap. At maaaring kayo kaibigan, kayo na nanonood sa akin, nakikinig sa akin, share your experiences also. At talagang mapapatunayan po natin na ang sinasabi ng passage na ito ay talagang totoo. Ang mga taong nagtatagumpay, sila yung ginagawa nila ang pinakamabuti at pinakamaayos kung ano ang meron sa kanila. Okay? Kung ano ang meron sa kanila. At ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon na talagang nagtagumpay po tayo dahilan sa ginamit natin at ginawa natin ang pinakamabuti. Sa mga bagay na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Isa pa pong passage ang nagsasabi ng ganito, life is all about making choices. Always do your best to make the right ones and always do the best to learn from the wrong ones. Ang ganda, po? Ang ibig sabihin lamang po nito, ito ay kinuha ko sa thegoodvibe.co. CO lang. Ang sabi ay, life is all about making choices. Totoo po yan. Ang buhay ay, lahat ng ginagawa natin po ay resulta ng ating pagpili. Kaya ang sabi dito, gawin mo ang pinakamabuti at piliin mo ang pinakamabuti at gawin mo ang pinakamabuti at ikay matuto sa lahat ng mga hindi mabubuti. Ang ibig sabihin po ay ganito mga kaibigan. Related dun sa sinabi ko kanina na kung ano ang meron ka o kung nasaan ka man ngayon, piliin mo ang pinakamabuti para sa iyong sarili. Okay? Paano mo malalaman na ang ginagawa mo ay yun talaga ang pinakamabuti? Siyempre, lagi tayong babalik doon sa first step, second step. Ano po yung first step? Recognize that God created you to be productive. Number 2 step, sa ating pinag-aaralan ngayong week, ang sabi doon ay commit all your plans to the Lord. In order for you to be sure that what you are choosing is the best, mararamdaman po yan. When you commit everything to the Lord will guide you, kaibigan. So, at matuto tayo doon sa mga bagay na hindi mabuti. Maaaring karanasan na hindi maganda, that is beyond our control. Huwag tayong malungkot. Bakit kasi nangyari ito sa akin? Kung hindi sana nangyari ito sa akin, magiging productive sana ako, maglalago sana ako, magiging matagumpay sana ako. Hindi po ganun, walang sana.
Walang sana. Para tayo magtagumpay, wala na yung mga sana-sana, wala na yung mga regret, wala na yung mga nagsisisi tayo. Learn from our experience. Ano po, matuto tayo sa mga hindi mabubuting nangyayari sa atin, mga kaibigan. Ano po? Bawat isa sa inyo ay mayroong karanasan na magsasabing nang ginawa ko ang pinakamabuti, ganito ang nangyari sa akin. Di po ba? Marami tayong pwedeng ikwento sa ating mga anak. Kapag nagkwento tayo sa ating mga anak ng ating mga success stories, ano po, na hindi yun nagsisermon tayo, alam nyo, ang pinakamaganda yan, best. The best thing that we can do if we want our children to be productive, sa pagkukwento po natin ang ating mga karanasan, ikwento po natin sa mga anak natin yung mga best na ginawa din natin. Ano po? Yung mga best. Huwag nating, okay lang din ikwento natin sa kanila, yung mga kapalpakan, yung mga hindi magagandang nangyari sa atin, pero hindi tayo doon nakafocus. Nakafocus tayo sa kung ano yung pinakamagandang nangyari sa buhay natin sa kabila ng mga kahirapan, sa kabila ng mga pagsubok na dumating sa buhay natin. Ano po? Minsan kasi natutuon tayo doon sa pagkukwento ng hindi magagandang karanasan natin. Kaya yun ang dahilan kung bakit nalulungkot tayo, naiiyak tayo, nagsisisi tayo. But alam niyo po, yung mga bagay na yon ay mga nilakaran natin, mga stepping stones lang po natin. Kasama yan, sa pagtatagumpay. Ang mga kahirapan, kasama po yan. Yan ay pinahihintulot ng ating Panginoon, nang sa ganon, mas lalo tayong maging malapit sa Kanya, italaga natin, isuko natin sa Kanya ang lahat ng atin pong mga activities, mga panukala natin, at hindi po tayo mabibigo, tayo gagabayan ng ating Panginoon. Ano po? So, nais kong iwan sa inyo ang talata mula sa Ecclesiastes 9 verse 10. Ano po ang sabi dito? Whatever your hands find to do, do it with all your might. If I would paraphrase this, ang sabi po ay whatever you do, make the best. Give your best. Ayan. Whatever you do, give your best. Do your best. Make the best. Okay? So whatever your hands find to do it with all your might. These are words of wisdom. Sino po ba nagsulat ng Ecclesiastes? Sinulat po ng pinakapantas na lalaki sa balat ng lupa na nabuhay. Walang iba kundi si King Solomon, si Haring Solomon. At siya po ang nagsabi, whatever your hands find to do it with all your might. Hindi automatic na kaagad best. No, it's progressive. When you try and try and try, no problem about the failures. Ano po, kung mabigo tayo sa ating pag-try, di ba? Wag tayong mabigo at wag tayong sumuko, di ba? Kung hindi tayo po ay gawin natin ang pinakamabuti. Ano po yan ang sinabi sa atin ng ating Panginoon? We have an extravagant God. We have a God of order. We have a God who is the best of everything. Of all. He is the best of all. So if we have a God who is the best of all, God wants the best for us. Kaibigan, ipagpapatuloy po natin ang atin pong pagtalakay ng series na God's Gift of a Productive Life. Bukas po, tayo po ay tumutok, mga kaibigan, sapagkat para hindi po natin ma-miss ang bawat araw na atin pong pinag-aaralan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Ma'am Gabin. Ako, naalala ko po tuloy din nung ako ay college. Talagang nangheheram lang din po kami ng textbook noon. And then, ipapaserox po namin ito para magkaroon din kami ng kopya. Hindi po ba make the best of what you have? Dahil, totoo po yun, life is all about choices. It's either magiging stagnant ka, dun ka sa kahirapan, o talagang magtsatsaga ka na marating yung mga pangarap mo. Hindi po ba? Dahil, ito naman pong lahat ng ito ay, ang sabi nga po ni Ma'am, ang kahirapan ay pinahintulot ng Panginoon para po mas lumapit tayo sa Kanya, para mas tumatag yung pananampalataya natin na
natin sa Panginoon na maiaahon tayo. Pero hindi lamang po yun, kailangan doble effort din po tayo. Dahil ang sabi nga po, hindi po ba, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kung kayo po ay may mga katanungan ukol sa ating napag-aralan, maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. O kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating toll-free number, i-dial lamang po ang 1-800-132-20196. 1-800-132-20196. At para naman po sa ating toll-free number, i-dial lamang po ang 1-800-132-20196. 1-800-132-20196. At maaari rin po kayong magpadala ng inyong mga mensahe, mga reflections, insights sa ating Facebook page at facebook.com/AWR Luzon, Philippines, o magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa pagkakataong ito, tayo po muna ay makakarinig ng isang awitin. Si Jesus ang tanging pag-asa ng bawat tao sa mundo. Si Jesus ang tanging pag-asa sa buhay mong puno ng pangamba. Ikaw ba'y nag-iisa at walang makasama? Ikaw ba'y nalulumbay sa buhay mong walang kabuluhan? Si Jesus ang tanging pag-asa ng bawat tao sa mundo. Si Jesus ang tanging pag-asa sa buhay mong puno ng pangamba. Ikaw ba'y nag-iisa at walang makasama? Ikaw ba'y nalulumbay sa buhay mong walang kabuluhan? Aking dalangin sa iyo, kaibigan ko, ilagak ang buong buhay at puso mo. Si Jesus lamang ang siyang pagbabago sa buhay na tinatahak mo. Si Jesus lang ang tanging pag-asa mo. Maraming salamat po sa napakagandang awitin. Nawa po tayong lahat ay na-bless at naihanda tayo na makapakinig sa salita ng Diyos sa umagang ito. Ang topic po natin for this morning ay, what does my money do? Ano nga po ba ang nagagawa ng pera sa ating mga buhay? Huwag na po nating patagalin pa. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy. Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral salita ng ating Panginoon at ating tatalakayin sa oras na ito ang isang paksa na ito ay isang katanungan, what does my money do? Ano bang ginagawa ng aking salapi? Ang ating sanlibutan ay pinapalakas ang loob ng maraming mga tao na gumastos at gumastos. At tayo ay binibigyan ng mga paalala, yung
mga commercial na mga patalastas upang tayo ay kumbinsihin na kapag ka ating tinanggap ang kanilang mga produkto, tayo ay magiging kaibig-ibig, tayo ay magiging popular, hindi yung weird ang ating buhay. Kaya nga, para ngayon, maayos ang lahat ng mga bagay na ito, kinakailangan tayo bibili ng kanilang mga produkto. At tayo ay pinapalakas ang loob na kung sakasakali ay wala tayong pera ngayon at ang nagbibili ay kasama natin sa opisina, ay sabihin, pwedeng charge yan o kaya naman pwede kang mangutang at ikaw ay kukuha ngayon ng produkto at saka mo na babayaran. Subalit, kapag tayo natukso na tayo bibili ng mga bagay na ito kahit na tayo ay walang pera, anong mangyayari? Ang resulta ay magkakaroon tayo ng personal na mga utang at pagkatapos ngayon mararanasan natin ng bankruptcy at pagkatapos ngayon ang financial worries ay pumapasok sa ating mga buhay at hindi lang sa ating mga buhay kung minsan pati yung problema sa pananalapi ay pumapasok din sa iglesia. Nanupat ang mga Kristiyano sa ating panahon ngayon ay nakakaranas din ng financial difficulties. Kaibigan, merong pinagkakaloob ang Biblia. Papaano tayo makakaroon ng tulong upang ating magawa ang pinakamabuti sa paggastos ng ating salapi, sa paghawak ng ating pananalapi para tayo ay hindi makapasok sa sinasabing bankruptcy. Ako ay meron ding karanasan na maraming dumarating ng mga credit card. Alam ba kaibigan, ang dumating na credit card ay 11 at kinakailangan ikaw ay bibili at gagamitin mo ang credit card. Subalit napatunayan ko, hindi maganda. Sapagkat ikaw ay ini-encourage na ikaw ay gumastos, pero ang problema kapag ikay nagbayad sa credit card, masakit sa bulsa. Kaya sabi ko, pinipilit kong matapos lahat ang aking credit card at huwag munang gumamit upang sa ganon maiwasan ko ang pagkakautang. Ano ang ginagawa ng salapi? Money provides for necessities. Ito ay nagbibigay o tayo ay maaring bumili sa ating mga pangangailangan. Merong binabanggit ang banal na kasulatan, ito ay sulat ni Apostol Pablo sa 1 Timoteo 5:8. Ngunit kung ang sinuman ay hindi kumakalinga sa kanyang kamag-anak, lalong-lalo na sa kanyang sariling sambahayan, tinanggihan niya ang pananampalataya at siya'y masahol pa sa hindi mananampalataya. Napaka-linaw ng sinasabi ni Apostol Pablo na tayo ay kinakailangan tayong magbigay ng pangangailangan ng ating pamilya. Kaya kinakailangan ang isang lalaki at isang babae, bago mag-asawa, kinakailangan meron silang kapasidad na sila ay makagastos ng pangangailangan ng kanilang pamilya at hindi maaring pabayaan ng pamilya. Sapagat sinasabi ng ating Biblia na napakalinaw ng sinasabi ni Apostol Pablo ng wika ay, ngunit kung ang sinuman ay hindi kumakalinga sa kanyang kamag-anak, lalong-lalo na sa kanyang sariling sambahayan, kinakailangan ngayon yung ating sariling sambahayan, ang kanyang pangangailangan ay ating pagkakaloob. Ang ating mga anak sa kanilang pangangailangan sa pagkain sa araw-araw, ang kanilang damit at gayon din ang kanilang pag-aaral ay dapat ipagkaloob ng isang ama at saka ng isang ina. Sapagkat ang sabi, tinanggihan niya ang pananampalataya at siya'y masahol pa sa hindi mananampalataya. Kaya kung ikaw ay mananampalataya, pagkatapos hindi mo ginagawa ito, ang sabi, masahol ka pa sa hindi mananampalataya. Kaya nga, ito yung payo sa atin. Kaya nga, sinasabi rin ng ating Panginoon na sa kanyang
turo na panalangin, bigyan mo kami ngayon ng aming pakanin sa araw-araw ayon San Mateo, Kapitulo 6, versikulo 11. Ano pang sabi ng ating Biblia na dapat tayong mag-provide ng pangangailangan ng ating ngayong pamilya? Meron pang sinasabi si Apostol Pablo dito sa Efeso 4, versikulo 28. Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, kundi magtrabaho at gumawa siya sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay ng mabuting bagay, upang siya'y may maibahagi sa pangangailangan. Kaya nga, ang sabi, yung nagnanakaw, huwag nang magnanakaw pa. Merong sinasabi sa atin na kapag tayo ay hindi nagbabayad ng ating dapat bayaran, kung tayo'y nangutang at pagkatapos ngayon, hindi tayo nagbabayad ng ating utang, kaibigan, ang sabi ng mga nag-aaral na may kinalaman sa mga prinsipyo ng isang Kristiyano, tayo ay isang nagnanakaw. At ang sabi pa sa atin, dapat nating kilalanin na ang Diyos ang siyang nagbibigay sa ating araw-araw na pangangailangan para sa ating pamilya. Subalit, dapat nating ngayong bigyan ng pansin, iba yung needs sa want o yung mga necessities, kasi kung minsan kahit na hindi natin kailangan, binibili natin sapagkat sa ating mga luho sa buhay. Hindi tinuturo ng ating Biblia na kahit na hindi necessities, yung luho sa buhay, yung sinasabing luxury, ay ating ngayong binibili. Kumbaga sa pangangailangan natin, hindi na kailangan niyang mabuhay tayo na kahit wala yan. At ang sabi sa atin, kung hindi natin kaya ang isang bagay, huwag nating bibilhin. Ang nangyayari kung minsan utang dito, utang doon, at pagkatapos ngayon kapag sinisingil, siya pa ang galit, hindi magandang buhay ng Kristiyano yan. Kinakailangan marunong tayong magbayad ng ating mga utang. At ang sabi nga kapag kayong may mga bagay na hindi nating kaya, we need to remember that principle, I don't get it if I cannot afford it. Hindi ko siya kukunin kung hindi ko kaya. Hindi katulad ng butike na kanyang niyayakap ang isang poste kahit na ito ay malaki. Huwag namang ganon. Na kung minsan din ang isang langaw ay dumapo sa kalabaw, akala ngayon ng langaw, kalabaw na siya. Kaya ang sabi ko, madalas kapag ako'y nagkakasal sa dalawang kabataan, ang sabi ko, hanggat maaari, huwag kayong bibili ng gamit galing sa hulo. Ano yung galing sa hulo? Yung hulugan. Kasi kung minsan, komo tayo ay merong sahod, kung minsan, ano kaya, halimbawa, nawalan tayo ng trabaho. Anong mangyayari ngayon sa ating ngayong mga inuhulugan? E di ngayon maririmita, kukunin sa atin. At kapag ngayon ay kinuha sa ating bahay, let's say refrigerator o kaya isang kagamitan, pagkatapos nakita ng ating kapitbahay, ito ay kinuha ng kumpanya na nagbigay sa atin, hindi ba nakakaya ang mga bagay na yan? Kaya nga, ang sabi pa ni Apostol Pablo sa kanyang sulat, ang wika, ang nagnanakaw ay huwag na siyang magnakaw. Kaya nga, isang paalala, when we don't repay our debts, yung ating mga utang, it is the same as stealing in the eyes of the Lord. Ito ay isa ring pagnanakaw sa mata o sa harap ng ating Panginoon. The Bible teaches us that not paying our debts is sin. Kaya nga, para maiwasan natin ang pagkakautang, huwag tayo ngayong basta-basta mangutang na hindi kaya ng ating mga pananalapi. Ano bang sabi ng ating Biblia sa 1 Juan 3:16 at 17? Ang wika sa atin, dito natin nakikilala ang pag-ibig, sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin. At nararapat nating ibigay ang ating mga buhay alang-alang sa mga kapatid. Kaya nga, nabubuhay tayo hindi lang para sa ating sarili.
Aking ngayong babanggitin yung sinabi ng isang kausap kong Koreano. Ang sabi niya, kami ay naghahanap buhay, hindi lang para sa aming sarili, kundi pa naman ng wika para sa aming community o sa aming komunidad. At ang sabi pa sa 17, subalit ang sinumang may mga pag-aari sa sanlibutang ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan, ay pinagsasarhan niya ito ng kanyang damdamin. Paanong mananatili ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Kaya nga, ang isang Kristiyano na matuto siyang magbigay sa pangangailangan ng kanyang kapwa, nabubuhay tayo hindi lang sa ating sarili. Kinakailangan maipakita natin yung love in action. Sapagkat ang sabi ng ating Panginoon, yung ginawa nyo sa kanila, sa akin ninyo ginawa. Yung ating pagtulong sa kapwa, huwag sanang mawala sa ating ngayong prinsipyo, sa ating damdamin sa araw-araw. Ano pa yung sinasabi ng ating Biblia? Pagka tayo tumulong sa isang taong nangangailangan, sabihin natin, ang taong ito ay walang kaya na magbayad. Kasi kung minsan may mga tao na nahiya siyang humingi, ang sasabihin niya, pautang. Pero yung pautang na yon ay hindi na nagbabayad. Kaya kung minsan kapag ako'y nakakaranas ng ganon, sabi pautang, pagkatapos hindi maaring makabayad, sabi ko, sige, wag mo nang bayaran. At kung sakasakali, may pera ka, bigyan mo, pero marahil yung kanyang inuutang na pangangailangan ay yung halaga, hindi yung maibibigay. Pero ang sabi ng Biblia ay ganito sa Kawikaan 19:17, ang mabait sa dukha ay sa Panginoon nagpapautang. Kaya kapag mabait ka sa dukha, sa taong nangangailangan, sa taong mahirap, kung ikaw ang lalagay sa kanyang kalagayan, hindi ba kung minsan nakakaya na ikaw ay humingi? Pero nilalakasan niya ang kanyang loob sapagkat wala siyang maaring makapitan. At ikaw naman na isang Kristiyano, ang sabi ng ating banal na kasulatan sa Kawikaan, napakaganda ng binabanggit ni Haring Solomon ng wika, ang mabait sa dukha ay sa Panginoon nagpapautang. At ang kanyang mabuting gawa sa kanya ay babayaran. Alam mo ba kaibigan, ang Diyos ang magbabayad. Sa ibang paraan, ang Diyos babayaran ka kapag ka iyong ipinakita na ikaw ay mabait sa isang dukha. At ang sabi pa ng ating Biblia sa Kawikaan 22, versikulo 9, ang may mga matang mapagbigay ay pinagpapala. Gusto mo bang pagpalain ka ng Diyos, kaibigan? Ang sabi nga, ang may mga matang mapagbigay ay pinagpapala, sapagkat nagbibigay siya ng kanyang tinapay sa mga dukha. Ang ating Panginoon ay lalo niyang pinapansin yung mga mahirap. Ang sabi nga ng ating Panginoon, hindi ko inaalis sa inyong kalagitnaan ng mga mahirap, ang mga taong nangangailangan para ma-exercise ninyo ang inyong pananampalataya. Yung love in action na sinasabi natin. Kaya nga, kaibigan, kung tayo ay merong salapi at nangangailangan ng ating kapwa, magbigay tayo, tumulong tayo. Merong isang lalaki na natala, ayon sa kasaysayan, siya ay nawalan ng trabaho at pagkatapos ngayon ang ginagawa niya, ang pangalan ng lalaking ito ay si Robin Hood. Ang ginagawa niya, siya nagnanakaw sa mga bangko para ibigay sa mga taong nangangailangan. Hindi ito yung inihingi ng ating Panginoon, magnakaw tayo para tayo magbigay sa iba. Hindi magandang buhay yan sapagkat ang pagnanakaw ay isang kasalanan. Ano pang prinsipyo tungkol sa pananalapi? Pagkatapos nating nalaman na ang salapi na binigay ng ating Diyos ay kinakailangan itulong natin sa iba. Ang isa pang prinsipyo, ito ay honesty is our guide. Ang pagiging tapat ay ito ang patnubay natin sa araw-araw. At ang sabi ng ating Biblia sa Roma 13:7 at 8, ang wika, ibigay ninyo sa lahat ang sa kanila'y nararapat, buwis sa dapat buwisan, ambag sa dapat ambagan, paggalang sa dapat igalang,
parangal sa dapat parangal. Huwag kayong magkautang ng anuman sa kanino man, kundi mag-ibigan sa isa't isa, sapagkat ang umiibig sa kanyang kapwa ay nakatupad na sa kautusan. Kaibigan, ito ay isang paalala sa lahat, lalo na sa mga Kristiyano. Yung sinasabi ng ating Biblia na ang wika, ibigay ninyo sa lahat ang sa kanya'y nararapat, buwis sa dapat buwisan. Meron tayo ngayong na buwis sa ating mga lupa, sa ating mga kinikita. Kung walang pera ang ating gobyerno, papaano ngayon magagawa ng ating gobyerno yung pangangailangan ng sambahayan Pilipino o yung mga sinasabing mga pangangailangan ng ating bansa? Hindi maaring magpapatuloy ang isang bansa kung sira ang kanyang economy. Kaya kinakailangan yung dapat ibuwis ay ibibigay natin. Nangangahulugan dito ay kinakailangan tayong magbayad ng dapat nating bayaran. Na this means you must pay your bills on time and never buy or make a commitment to something you cannot afford. Ano sabi sa atin, kaibigan? Na dapat nating bayaran ang ating mga dapat bayaran, yung ating mga bills on time. Kaya nga, kung tayo ay kumikita, alam mo na kung ikaw ay magbabayad para sa iyong kuryente, magbabayad para sa iyong mga utilities, yung katulad ng ating tubig, at kinakailangan ikaw ay maglaan din para sa iyong pangbili ng iyong gas. Kasi kapag ikaw ay walang gas at ikaw ay merong kang panluto, let's say yung Shilane, kinakailangan ngayon ikaw ay maglaan ng iyong mga pangangailangan na dapat ngayon sa iyong mga bills ay dapat mong bayaran. At yung iyong mga commitment, kinakailangan yung oo ay oo at yung hindi ay hindi. Inang sinasabi ng ating Biblia. At ang sabi pa sa aklat na sulat ni John, ang wika sa 5:12 ng Ebanghelyo ayon kay John, siya'y kanilang tinanong, sino ang tao nagsabi sa iyo, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Kaibigan, itong sinabing ito, ayon sa aklat ng San Juan, ay isang prinsipyo. Ang sabi nga, let your yes be yes and your no. You will be condemned. Ang sabi nga, so kung kinakailangan ay tapat tayo sa ating mga sinasabi. Hindi yung sinabi ko ba yon? Kasi kung minsan alam na natin na sinabi natin pero hindi nakasulat, pagkatapos ngayon ay ating kinakaila na sabi natin hindi ko sinabi yon. Maliban na lamang kung minsan may tape recorder o ito yung patunay. Madalas tayo ay nahuhuli sa ganung mga bagay sa ating mga buhay. Meron pang sinasabi, ano ang maaari nating gamitin may kinalaman sa ating mga panalapi. Give God what belongs to God. Ibigay natin yung para sa ating Diyos. Yung ating pagbibigay sa pangangailangan ng iba ay sinasabi ng ating Biblia ayon kay Apostol Pablo sa 1 Corinto 16:2, ang wika nga, tuwing unang araw ng sanglinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod at maglaan ayon sa kanyang makakaya upang huwag nang gumawa ang mga ambagan pagdating ko. Kaya nga ito'y paalala, yung mga kaanib ng iglesia na tumutulong, maglaan na tayo, nandun na yon. Hindi yung sa panahon na merong panawagan, tayo naghahanap. At yung may kinalaman naman sa ating pagbabayad ng ating buwis, ang sabi ng ating Panginoon, kaya't sinabi niya ayon sa aklat ng San Marcos 12:17. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, ibigay ninyo kay Cesar, ito ang gobyerno noon na sumasakop sa kanila, ang kay Cesar at sa Diyos ang sa Diyos, at sila'y namangha sa Kanya. Kaya nga, merong para sa gawain ng Diyos at meron din para sa pangangailangan ng ating gobyerno. Kung tayo ay tapat na mamamayan,
nagtatapat din tayo sa ating mga buwis. Hindi natin dinadaya ang ating gobyerno. At gayon din yung para sa Diyos. Hindi kasi singilin ng ating Panginoon, pero ang Diyos ang nakakita sa atin. Merong isang ama, ang sabi sa kanyang anak na pagkatapos sila'y galing sa bukid at sila nakasakay sa kanilang sasakyan na hila-hila ng kalabaw. At ang sabi ngayon ng tatay sa kanyang anak, "Anak, itigil mo ang kalabaw. Nakikita mo ba yung mais ni Kahuan?" "Opo, tatay." "Di ba napakasarap na tayo ay nagpapahinga sa ating tahanan, na tayo ay kumakain ng mais?" "Opo, tatay." "Pero tatay, wala naman tayong tanim na mais." "Anak, yung kay Kahuan pwede na yon. Itigil mo ngayon," ang sabi ay, "bababa ako sa ating sasakyan at pagkatapos ngayon ay kukuha ko. At kapag ka merong tao, anak, sumigaw ka lang. Tawagin mo ako. Tatay, ganun ang sigaw mo. At ako ay babalik sa ating sasakyan." "O sige po, tatay," sabi ng anak. At nung kumuko ngayon ng mais yung tatay sa mais ni Kahuan, sumigaw yung bata, "Tatay!" Tumakbo ngayon yung tatay sa kanya. "Anak, may tao ba?" "Tatay, wala pong tao." "Ba't ka sumigaw?" "Sige anak, ako ay kukuwang muli sa mais ni Kahuan. Kapag ka may tao ay sisigaw ka." At nung kumukuha ng mais yung tatay, yung bata sumigaw, "Tatay!" At pagkatapos ngayon, yung tatay ay pumunta sa kanya anak, "Anak, may tao ba?" Ang sabi niya, "Tatay, wala pong tao sa kaliwa, wala pong tao sa kanan, wala pong tao ngayon sa ating harapan at saka sa ating likuran." Pero ang sabi niya, merong pong Diyos nakakita. Ang Diyos hindi kasi singilin na sabi, magbayad ka ng utang mo. Hindi ganon. Pero narito ang sinasabi ng ating Biblia, kaibigan, na tayo ngayon ay magtapat na bilang katiwala sa mga ikapo at mga handog. At ang sabi pa ng ating Biblia, kaibigan, na para maiwasan natin ang pagkakautang sa atin, ang wika sa Lucas 3:14, tinanong din siya ng mga kawal, "Anong dapat naming gawin?" At sinabi niya sa kanila, "Huwag kayong mangikil ng salapi kanino man sa pamamagitan ng dahas o maging paratang at masyahan kayo sa inyong sahod." Kaya nga, ang sinasabi sa mga nanunungkulan sa gobyerno, mga kawal o mga pulis, ang sabi, huwag kayong mangikil. Ito'y hindi dapat. Sapagkat ang wika, huwag kayong mangikil ng salapi kanino man sa pamamagitan ng dahas o maging paratang at masyahan kayo sa inyong sahod. At ang wika sa atin, umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi ayon sa Hebreo 13:5. At kayo'y masyahan na kung anong meron kayo, sapagkat sinasabi niya, sa anumang paraan, hindi kita iwan o pababayaan man. Kaibigan, yan ang nagagawa ng salapi. Magtapat tayo sa Diyos. Magtapat tayo sa ating kapwa. Maging tayong generous sa pangangailangan ng ating kapwa. Magbigay tayo kung tayo ay mayroon. Sapagkat iniibig ng Diyos ang isang nagbibigay na merong masayang puso. Gusto kong basahin ang sinasabi sa aklat ng Pilipos 4:6 at 7, ang wika, "Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo, na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga pangangailangan sa Diyos, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus." Tayo manalangin. Marami pong salamat, Panginoon, sa inyong maraming pagpapala, sa inyo pong paalala sa amin. Pagpalain po ang aking kaibigan na nanonood at nakikinig. Pagpalain po ang kanyang mga pananim. Pagpalain po, O Diyos, yung mga gumaling na aming mga pinalangin sa kanilang karamdaman. Dakilan, Diyos, nakikita po namin na kayo ay
buti sa amin. Tulungan po kaming maging mabuti rin sa aming kapwa, na makilos ang aming mga damdamin sa pangangailangan ng aming kapwa, upang kami, O Diyos, ay mahayag sa amin ang pag-ibig ng aming Diyos. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagtugon sa aming panalangin, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po, Pastor Romy. Naku mga kaibigan, napakagandang reminder nito para sa ating mga kapatid na mahilig umutang. Naku, isa rin daw po pala itong kasalanan. Napakarami ko pong nakikita sa Facebook na talagang ipinopost nila na yung mga kaibigan nilang hindi nagbabayad. At kapag siningil mo ay sila pa ang galit. Naku mga kaibigan, iwasan po natin ito dahil isa rin daw po itong kasalanan kapag hindi tayo nagbabayad ng ating utang. Pero may good news po sa mga kaibigan naman nating nagpautang. Sabi po dito, ang mabait sa nagpautang, sa Diyos nagpapautang. Gets po ba? Ang Diyos po ang magbabayad sa atin. Ayan. Kung ikaw naman kaibigan ay pinagpapala, ay maging pagpapala po tayo sa iba. Tayo po ay magbigay ng ating ikapot handog or mag-donate po tayo sa ating mga kapatid na alam niyo po yon na naghihirap. Ayan po, maging pagpapala po tayo sa iba. Tayo po ay magtapat sa Diyos dahil ang sabi nga po, God loves a cheerful giver. Ayan. Kung kayo po ay may mga katanungan ukol sa ating napag-aralan, maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. O kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating toll-free number, dial lamang po ang 1-800-132-20196. 1-800-132-20196. At maaari rin po kayo magpadala ng mensahe sa ating Facebook page at facebook.com/AWR Luzon, Philippines o magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Once again mga kaibigan, nais po namin kayong pasalamatan sa patuloy na pagsubaybay sa ating programa at nais ko po muli kayong batiin ng isang masayang araw ng Sabat. At sa ating pansamantalang paghiwa-hiwalay, baunin po natin ang mga salita ng ating Panginoon sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas. Hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Bukas mong muli. Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubungin. I have fixed my mind on another time, on another time. And here I mean to stand until God gives me more light. And that is today until He comes. I have fixed my mind on another time, on another time. I have set my course on
For I know the time is close at hand, for which I watch and pray. And that is today until He comes. I have set my course on the narrow way, on the narrow way. Even so, Lord, come quickly. This is my fervent prayer. For I've caught a glimpse of glory, and I'm longing to be there. When shall the Son of Man appear? The trumpet sound its blast, and Christ descend in glorious fire with all the saints amass. We will rise with those who sleep no more to meet Him in the air. When shall the Son of Man appear? The Son of Man appear. Even so, Lord, come quickly. This is my fervent prayer. For I've caught a glimpse of glory, and I'm longing to be there. For I've caught a glimpse of glory, and I'm longing to be there. I have fixed my mind on another time, on another time. We were a group of women outside the city gate by the river at a place of prayer. Lydia, a dealer in purple cloth from Thyatira, was also there. 2 men came along and started to speak to us and asked to join us in prayer. We later learned that they were Paul and Silas. The Lord opened Lydia's heart to heed Paul's message. She and all the members of her household were baptized. Another day, Paul and Silas were on their way to a place of prayer. They were met by a female slave who had a spirit in her that could predict the future. She earned a lot of money for her owners by fortune-telling. She followed us and shouted at us. This was disrupting, and so Paul ordered the spirit out of her. When her owners realized that their chance of making money was gone, they dragged Paul and Silas to the authorities, and they were put in prison. At around midnight, these 2 very positive prisoners named Paul and Silas were praying and singing hymns to God. The rest of us were listening to them. Suddenly there was a violent earthquake and the prison shook. All the prison doors flew open and everyone's chains came loose. The jailer woke up, saw all the doors open and drew his sword to kill himself. He thought all the prisoners had escaped, but Paul assured him,
and shouted that he should not harm himself. The jailer called for lights, rushed in and lay in front of them, trembling. The jailer accepted Jesus Christ, and his whole family was baptized.